Okay, good morning. Ngayon ay February 12, Wednesday. Ano oras na ba? 10 a.m. So, hindi na ako masyado mag-update. Pero ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay yung naging sales natin regarding dito sa pito. Pito kasi yan eh, pito. So, yan. Tapos yun doon. So, pitong box. So, by theory, kung lahat yan maganda ang tubo tapos na ibenta natin ng 300 kada box. So kada box dapat kikita ka ng 500. So pito yan, so dapat 3,500 ang kikitain mo dun sa pitong box. Pero dahil hindi naman pantay-pantay yung laki nila, syempre yung iba hindi rin natin ibebenta as 3 for 100. Tapos yung iba nabebenta natin pa isa-isa 35 pesos. So, ito yung kinita ko dun sa 8. Sa 7 pala. Sa pitong box, ang kinita ko ay 2,850. So, lagi ko naman kasing kinoconsider na at least 20% is loss or parang consumption mo na yon. Kung ano man gusto mong gawin mo dun sa 20% ng produce mo. So, kung i-compute natin sa 3,500 ang 3,000, tama ba? 3,500, ang 20% nun ay 700. So, kumita tayo ng 2,825. So, yung pag binawas mo yung 20% sa 3,500, lumalabas yun na 2,800. So, ibig sabihin, mas above tayo dun sa threshold na nilagay natin. So, goods ang naging kita natin sa produce natin ngayon. At kung tatanungin mo naman, kumita ka ba? So to be honest, yung 3,500 na yon divide mo by 2, so magkano yun? 1,750? 1,750, safe na yon, makakapagtanim ka ulit. In terms of seeds, in terms of nutrient solution, in terms of anything. Ayan. So, ibig sabihin, maka 50% ka lang is tubo ka na. So, yung lalagpas doon ay mga extra mo na. Actually, yung 50%, ano na yun eh, sobra-sobra na yun eh. May kita ka na rin talaga doon. Pero, just to be on the safe side, 50%, yun yung parang break-even point na ginagawa kong computation. So, ang goal ko talaga is magkaroon ng at least 600 heads per month. So ngayon, nasa 1/3 pa lang tayo ng goal natin, which is 200 heads per month. So kaya, mag-e-expand tayo doon to get that goal. Pero, habang inaasikaso ko yung expansion, dapat asikasuhin din natin yung market natin. Kasi dito sa 100 heads, kaya ko naman ma-dispose or kaya nating ma-ibenta. So nag-start tayo ng harvesting is February 7. Ngayon ay February, ano ba sabi ko? 12. So February 12 ngayon. So ibig sabihin, on that 5 days, actually dapat 3 days lang eh. Kung masyadong aggressive ka talaga sa pagmamarket, kaya mo yung i-market within 3 days or less. Yung 100 heads na yun ha. So since mag-expand tayo, ang nakikita ko pa lang kasing expansion natin is 9 boxes. So yung 105 natin madadagdagan lang ng 30. So 135 heads. Nagdadagdag lang tayo ng kaunti pang bagong customers. Pero yun yung critical sa pagtatanim nito. Kailangan talaga may mabagbebentahan ka. So, once umabot na tayo siguro ng mga, ang iniisip ko mga parang 600, pag nandun na tayo sa part na 600 per month na yung production natin, ang next target natin is magkaroon tayo ng partners in terms of mga tindahan ng gulay or kung ano man sa labas na pwede natin bagsakan ng ating produce. Kunyari, isa or dalawang box, ilalagay natin doon. Ipapadisplay natin sa kanila, sila ang magmamarket, then babalikan na lang natin sa kanila. So, ang naisip ko is, yan, ibabagsak ko lang sa kanila yan, tapos babalikan ko mga 9 AM,
Bagsak natin ng mga 6, tapos kunin natin ng around 9 a.m. Then kung may matira, okay lang. Tapos yung mga nabenta, may porsyento na lang din sila. So ang bala kong ibigay sa kanila yan ay 30 pesos each. Kasi 35 ang benta natin, di ba? 35. Pero syempre yung mga good size yung ibibigay natin sa kanila kasi para sa mga market na nila yon. Dahil kung may benta na lang 35, di okay. Kung may benta na lang 40, then extra na lang din sa kanila. Sila na yung bahalang dumiskarte doon. Pero ang goal natin is mabigyan sila ng quality produce na manggagaling dito sa farm natin. And update ko lang din kayo regarding naman dito sa sige, bago tayo mag-update. So yun nga, sa 3.5 ang tinitingnan natin kita, kumita tayo ng 2,825. And ang tina-target lang talaga natin doon is 2,800 kasi ngayon 20% is accounted na as loss kaagad. And para makapagtanim ka ulit, kailangan mo lang ng 50% ng 3,500 which is 1,750. So kung ililes natin yon dun sa 2,825 natin na kinita, so 2,800 minus sabi mong 1,700 na lang, yan. So nasa 1,000 din yung kinita natin on top, yung kinita natin dito sa ating produce. Pero syempre mas mataas pa yon kasi nga na maibebenta pa natin yung iba. Okay? Kasi yung 2,850 is yung palang ina-collect ko. Ito pa, kung gusto kong ibenta yan, so, mga 100 or something. Yan. Pero malamang for personal na lang yan. Ayun. So, update naman tayo ngayon regarding dun sa mga tinatanim natin. So, ito yung pipino natin. Kung makikita nyo, medyo nalililiman na to. Itong part na tong estrosa natin dito. Pero, inaasahan ko na yon. Then, maraming interesado sa pipino. So, isa yan talaga sa gusto ko talagang aralin pa sa future. Yan. Ito, ayusin ko lang ito mamaya. Sa future. Kasi nga, maraming naghahanap. So, kung maraming naghahanap, may market ka na. May market na kasi tayo ng pipino and usually, sila din yung una kong aalokan nitong pipino. May market na tayo ng lettuce. So, sila yung unang aalokan ko nito. Which is, nababanggit ko lang sa kanila and I know at sila na rin nagsasabi na bibili sila. So, interested ang market na nakakausap ko. So, regarding naman sa market, tulad ng nabanggit ko sa inyo, mahilig tayo mag-exercise. Hindi naman yung heavy runner. Walking lang tayo dyan sa may Caloocan Sports Complex. Pero dun ako nakahanap ng talagang quality, tawag dito, matawag natin quality customers. Direct to customers kasi talaga ang idea ko. Pero parang ang goal ko lang is mga 100 customers and the rest, yun yung magiging next level natin na maghahanap tayo ng partners na mga tindahan, gulayan, yun yung mga next, yung mga gustong mag-resell ng ating produkto. Pero ang first goal ko talaga is makapag-serve ng 100 people na pwede nating alokin almost every harvest. Pero mga 100 to 150 para in case yung iba kasi hindi rin naman o-order ka agad yan or minsan wala sa bahay. So, at least meron tayong buffer. So, yun lang. Kaparang kukunin lang natin dun sa mga loyal customers natin yung ipampupuhunan natin sa next cropping cycle or next tanim natin. Ayun. So, yun nga. Possible kung maging maganda yung taniman natin dun, after 1 or 2 cycle, pagawa ulit tayo ng greenhouse for pipino. And also, para dito sa ating bell pepper. So, nabanggit ko sa inyo, pinag-aaralan ko pa tong bell pepper. And, pangalawang beses ko pala magtanim ng bell pepper. Dati yung dito Hindi ko lang alam kung naaalala nyo pa. Pero, kratky setup yun. Talaga nakalubog yung tubig yung halaman natin sa tubig. So, dito, nag-start na siya mag-flowering. So, ang tanong, paano ko siya ipuprune? Kasi syempre, mas marami siyang bunga, medyo mas, ang tawag dito, mas nahahati yung nutrients niya na ibibigay dun sa mga bunga niya. So, possible, mamaya, mag-prune tayo. Prune natin tong medyo mababa. Ayan. Yan. Titingnan na lang siguro natin sa dami ng dahon. Kasi, mag-i-stay lang tayo ng 2 tangkay. Ito kasi nagtatangkay na ulit ng iba So, 2 tangkay lang, 2 main stem. Tapos gagawa na lang din natin silang trellis paangat.
Ito rin kasing pipino natin dito, itong Japanese cucumber natin dito. Nung nakarang araw, may pumutol, ibon, pinutol yung mismong sanga. So, hindi na rin naman natin itutuloy yung pipino dyan after this month. Malamang dito natin ilalagay, pero hindi pipino, bell pepper ang iniisip kong ilagay. Kasi nga, mukhang hindi naman nila masyadong pinapakilaman yung bell pepper. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. So, ayan, ito, malamang bukas harvest. Tapos yung iba pang pwedeng ma-harvest natin kasi nga, inuunahan tayo ng ibon. At the same time, after this video, maglilinis-linis tayo dito. Ayan, so malamang ito muna ilinis ko kasi yung nakalagay natin dun sa reservoir natin na tubig ay galing ng Nutrihydro. Ayan, Nutrihydro. So yung tatlong box na linis ko na, lalagyan ko na lang din yung setup doon. So ito, malamang ito ay pandidilig ko, yung tubig dito. Then for tomorrow, ito naman yung pandidilig natin. So yan. Makita nyo, lalago na rin ng tanim. And yung update natin sa ating mga marigold. Yan, marigold. Oh. Growing nice ang ating marigold. Yung petunia, baka subukan kong direct to soil na lang ang gagawin ko kasi hindi siya masyadong tumutubo dun sa taas. Ay, sa baba. Ayan. So ito yung natin, estrosa. Ayan. Baka yung iba mas gusto itong estrosa. Pero dapat kasi matikbang muna natin. Pero masyado siyang mahaba, no? Mahaba pala yung mga galamay ng estrosa. So maganda rin kasi parang sobrang light nung light nung dahon niya. Ito namang olmete natin, Batavia variety. Ito kasi Lolio Bionda. So may nagbanggit nga na yung yung estrosa tsaka dabi, parehas Lolio Bionda. So, ubusin muna natin yung buto ng estrosa, tas bili tayo ng dabi para i-try din natin. Ito pala, mapakita ko sa inyo. Yung dito, yung mga tanim natin dito, makita nyo hindi masyadong nagtatangkay, di ba? So, nagsisignal yan na medyo okay naman yung sunlight exposure nila. Tingnan nyo dito sa bandang gilid. Dito kasi sa bandang gilid, medyo malilim. So, pag medyo malilim, makita nyo yun, no? Yung pagitan ng dahon nila, medyo may, may gap ng kaunti. Ayan, may gap ng kaunti. So, nagtatangkay, kumbaga, ang tawag nila, nagtatangkay. Pero yung iba, halos walang tangkay. So, it shows na hindi ganun kaganda yung sunlight nila dito. Tsaka kunya, mas maniliit yung itsura ng dahon dito. Kasi nga, nalililiman ito. Ito kasing pipino natin. So, kaya ganun, pag nag-compute tayo dito, 20%, ginagawa na natin agad loss. So, hindi na natin inaasahan yung first 20% ng produce natin. So, 80% lang, okay ka na dun sa, tapos by computation ng pagtanim mo sa susunod, 50% ng total mo, ay pwede mo ng pantanim ulit. So, ayan. Okay naman. So, yung harvest natin ito is sa February 22. Yan. Hopefully, kung kakayanin, yung next na tanim natin is dun na. Or yung pang third natin na tanim is dun na. Sa expansion natin. At maasikaso ko na yung mga dapat kong asikasuhin dun. May kinausap na tayo, may iba nang gagawa nung project natin. Mini project lang naman yun, palagay ko. Kayang-kaya naman niya. Ayun, yun lang naman ang update natin. Thank you very much and see you next update na lang mga tropa. Bye-bye!